7:30 po mga kabayan ng umaga. Ganito po papasok yung anak ko tuwing umaga papunta ng school. Hindi alam ng anak ko na susundan ko siya. Titingnan ko kung dumidiretso siya dun sa school, kung paano siya sasakay. Kasi nga hindi ko na ito na titingnan. Tingnan natin kung sasakay siya. Hindi siya sumakay. Good morning mga kabayan. So ngayon, gising tayo. Pero hindi tayo papasok ngayon dahil hindi maganda yung pakiramdam natin mga kabayan. Medyo nilagnat ako. Tapos ngayon lang ako nakagising. Tapos yan po yung anak ko. Yan, papasok sana tayo ngayon pero medyo mga kabayan, hindi maganda yung pakiramdam natin. Yung katawan ko medyo nanghihina. Siguro ito sa trabaho ko ito kahapon dahil malaking wire yung hinihila namin. Pero itong anak ko, gisingin natin kasi papasok ito sa school. Siya lang din mag-isa. Nahulog pa yung habol. Axel! 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 Dala na. Pasok ka na. Gising na. Bago na. Dali eh. Kano na tayo. Init tayo. Tubig. Para makainom siya ng gatas. Meron pang hugasin dito. Bango na. Init na tayo tubig mga kabayan para mainom siya ng gatas. Tapos ito minuto ni Miss kagabi. Pandesal. Initin lang natin to para meron tayong kakainin ng anak ko. Hina natin yung labas dito. Ito po alas 7 oh. Nag-snow pala kagabi oh. Medyo makapal na naman. Yan, ito lang yung itsura ng bahay namin mga kabayan oh. Walang kwarto, open lang siya pero okay lang. At least mayroong mahigaan kami sama-sama. Yung anak namin hindi nagkukumot. Bangon na, Axel. Kayo ulit na naman ka, oh. Oras na, alas 7 na mahigit. Bangon. Bumumog muna dyan, oh. Timplahan muna natin siya ng gatas para meron siyang mahigop mga at may laman yung tiyan niya. Ito yung gatas po. Kasi wala yung gana kumain pag umaga. Timpla din ako nun sa akin. Yan na, basa mo na. Late ka na. Nagpabis ka na, guys. Bali, kumuha na si Axel ng kanyang damit mga kabayan. Ayan. Kita mo dyan? Hindi siya maghanap ng kanyang damit. Sa ano? Warmer, wala? No. Bilisan mo suot kasi malilate ka na. Okay. Ayusin mo, sarado talaga. Bibihis na siya. Yan Axel. Gatas na dito. May naman yung tiyan mo. Puntahan na natin siya ng gatas. Tapos yung partner niya, ito, pandesal. Kain ka para may laman tiyan mo. Tapos yung bag niya mga kabayan, ang laman ito kuha lang. Pandesal lang din. Kung gutumin siya doon, kung may pagkain naman sila doon. Libre naman yung pagkain niya na. Yung laman yung bag niya, lapis lang. Gusto mo baon? Butter lang. Butter yung lagay.
Ayan, ganito ang bata. Mauna natin sa pandesal. Kung gutumin. Dalawa lang? Dalawa lang, kaya hindi ko alam makusang. Lagyan natin ang peanut butter. Palaman daw. Yan. Tapos ka na? Ay, ang gatas mo. Ito yung babaon natin sa kanya. Ano kung kuhan mo? Lapis lang, dala? Tapos tubig. Kasi ito, lagyan natin siya ng tubig. Hindi mo kain? Pinginit ka mo. Kain pa tayo pandesal mga kabayan. Ang sarap. Kunin mo yung bag mo. Ayan, pupunta na po si Axel mga kabayan. Ang gawin ko ngayon mga kabayan, hindi ako papasok kasi masama yung pakiramdam ko. So, hindi alam ng anak ko na susundan ko siya kasi titingnan ko kung dumiretso siya dun sa school, kung paano siya sasakay. Kasi nga hindi ko na ito na titingnan. Ito lang po yung bahay namin, apartment namin dito mga kabayan. No? Bali dito sa left side meron ding nakatira. Ito yung sa amin dito. So yan po si Axel. Ako ay papasok din ako sa trabaho. So sabay na lang kami maglakad doon papunta sa may bus stop. Kompleto na yan? Suot mo? Sige na. Diretso na kayo. Late ka na. Yan. Kasi pasok din ako sa trabaho ko. Yan. Ito po yung umaga natin. Alas 7:30 po mga kabayan ng umaga. Ganito po papasok yung anak ko tuwing umaga papunta ng school. Siya lang po mag-isa pumunta mga kabayan. Kasi ako mayroon akong pasok. Papakita ko sa inyo, ina-night mode muna natin para mas makita niyo mga kabayan. No? I-night mode ko yung cellphone ko. Yan, ganito siya mga kapag naka-night mode. Medyo makikita natin. Yan, so sasakay si Axel doon ng bus sa unahan. Kasi nga, dito mga kabayan, no? Hindi na siya kailangang ihatid. Nasa tamang edad na siya, 7 years old. Natututo na siya mga kabayan, sumakay ng bus papunta sa school niya. Natututo na din siyang gumising ng umaga, kumain, magligpit ng gamit niya, higaan. Para mga kabayan, paglaki niya, matututo na din siyang gumising ng umaga para magpasok ng trabaho. Ganito sa Greenland mga kabayan, no? Tinitrain nila dito yung mga bata sa murang edad, natututo na sila. Dahan lang. Malamig? Oh, kasi maiksi kasi ito. Warmer na to? Warmer, pero dito lang. Malamig daw sabi niya. Dito, kapasok. Kapasok? Dapat kuhan mo dyan, oh. Ito pa. Dapat kasi yung kuhan talaga masikip sa ano. Bibili tayo sunod. Sige. Ito kaya po. Dahan-dahan lang ha. Kasi madulas. O ganito mga kabayan, kadulas yung kalsada kapag yung snow mga kabayan tumigas na siya. Nalinis kasi to. Maganda nga ngayon kasi medyo manipis na yung snow. Kaso yun pag kristal madulas to. Yan. So isang beses na bagok yung ulo ng anak ko dun sa school. Bukol talaga mga kabayan, no? Pinat-check up namin sa hospital.
mabuti ay okay lang. Sabi kasi ng doktor, pag hindi daw sumuka ng dugo, yun lang sabi nila. Pag sumuka daw ng dugo, yun delikado. So tingin ka sa tinatawiran mo, Axel. Dito pwede ka nang tumawid. Yan, lagi ko tong sinasabihan, titingin siya sa left side niya, tapos sa harap, kung pwede sa likod pa, bago siya tatawid. Ngayon mga kabayan, ang gagawin ko mga kabayan, sabi ko kasi sa kanya na papasok ako ng trabaho. Sabi ko sa kanya, papasok ako ng trabaho. Pero ang gagawin ko, mamanmanan ko muna siya. Kasi unang sama ko pa nito sa kanya mga kabayan, yung hinatid ko siya sa school para turuan ko siya kung paano sasakay ng bus. Tapos nung tinuruan ko siya mga kabayan papunta doon, bumalik na ako ng bahay. Sabi ko sa kanya, susunduin ko siya. So paglabas ko ng bahay, nakarating na siya ng bahay. Siya lang isa sumakay ng bus. So ngayon, ang tagal nang hindi ko to na monitor kung talagang pumapasok ba talaga siya sa school, dumidiretso siya o baka mayroon pa siyang dinadaanan, laro-laro pa siya. So ngayon samahan niyo ako kung ano ang ginagawa ng anak ko. Kasi ngayon hindi ako papasok. Medyo kuwan yung katawan ko ngayon, mabigat yung katawan ko. Kaya ayaw ko magtrabaho. Kaya ang ginawa ko na lang, gumising na lang ako para na lang sundan ko na lang itong anak ko. Bali sasakay tayo ng bus, susundan natin yung bus na sasakyan niya. Pero sinabi ko sa kanya na papasok tayo ng trabaho. Ganito pa kalayo yung nilalakad ni Axel mga kabayan mula sa bahay. Yun po yung bahay namin, no. Ayan po. Yan. Tapos ito yung madadaanan niya papunta po dun sa school bus. Diretso na. Eh malit na ako sa trabaho. Yung sasakyan niya na bus mga kabayan dyan sa baba. Yan, ito po yung madadaanan niya. Maganda ngayon kasi medyo manipis na lang yung snow. Medyo malamig nga lang. Okay lang, kaya yung lamig? Hindi malamig yung kuwan mo? Jacket? Hindi. Dyan lang? So dapat bibili tayo ng warmer na medyo masikip. Sige na, bilisan mo na kasi malilate ka na. Saan ka dumadaan dito? Sige na. Ano yan? Hindi mo pa naayos kanina. Sige lang, doon mo na ayusin sa kwan. Sakay ka naman ng bus. Ayan. Tara. Ito na po yung umaga natin dito. So yung bus stop mga kabayan, nandito po siya left side. Ayan. So dyan po mag-aantay si Axel. Mula dito sa bus stop papunta dun sa amin, siguro nasa 500 meters yung lalakarin niya para makarating siya dito sa bus stop at mag-aantay. Ayun, kabisado niya na ito mga kabayan dito. Medyo malamig lang, masakit sa kamay. So ganito yung mga tao dito mga kabayan, no? Umaga pa lang dito mga kabayan, alas 7 pa lang nag-uumpisa ng magtrabaho. Tapos uuwi yan ng hapon. Dito sa Greenland na mga kabayan, meron naman rest day dito. Minsan 2 beses sa isang linggo. Kaya itong si Axel mga kabayan, dito na din yan natuto na gigising ng umaga. Kasi dun sa Pilipinas mga kabayan, kailangan pa yan siyang gisingin dun. Kailangan pa siyang lutuan, pakainin, bihisan. Dito, siya na lang kumakain. Minsan siya nga nagluluto. Yan, sa murang edad niya, natututo na siya na maging independent. Dito ka nag-antay? Anong number yung nantay mo? Anong number? Number 2 daw yung nantay niya dito. Ayan. Mga kabayan, ang sasabihin ko sa kanya na aalis na ako, papunta na ako ng trabaho. Pero dito lang ako sa likod para malaman niya na pupunta na ako. Axel, punta na ako ng trabaho. Punta na ako ng trabaho. Kaya na sasakay ha? Kasi magkuhan ako, late na ako. Bye. Ingat ka ha? Bye. Ayan. So sabi ko sa kanya mga kabayan na ako'y pupunta ng trabaho para hindi niya alam na susundan ko siya. Pero sasakay tayo ng bus dito
kung ano ba yung ginagawa niya, kasi mas maganda nung malaman natin mga kabayan, no? Kahit alam natin na yung anak natin pumapasok, pero bigyan din natin yan ng oras kung kuan mga kabayan, para makasiguro tayo. Dito kasi sa Greenland safe naman dito, pero yun, dapat nating malaman kung ano yung ginagawa nila, kung dumidiretso ba sa school, malay mo kung naglalaro pa dun sa labas. So napakalamig nito. Dito po tayo sa likod nito mga kabayan, no? Para hindi niya tayo makita. Dito din tayo mag-aantay ng bus kasi didiretso yung bus dito. Kada ganito nga tong green na to mga kabayan, ito po yung mga bus stop. Doon sa unahan meron din. Tapos kada bus, kada kuan mga bayan, may route yan. May mga number yung bus na sasakyan mo, 1, 2, 3. Pero alam na ni Axel number 2. So tingnan natin kung anong number ito. Hindi ata to. Kuan to, number 3. So hindi yan ang sasakyan. Kasi sinabihan ko siya, basta may number 2 sa itaas, yun yung sasakyan mo. Kasi pag hindi ka didiretso dun sa school. Kasi siguro mga kabayan, pag sumakay siya, nasa 15 minutes siguro bago niya marating yung school niya. Tingnan natin kung sasakay siya. Hindi naman ata number 2 yan eh. Hindi siya sumakay. Yung anak ko na ito mga kabayan, kahit makulit ito, may pagkamakulit talaga itong anak ko to, si Axel. Pero nagpapasalamat ako nito kasi kuan siya, yung independent siya, tapos malakas yung loob niya. Kasi mga kabayan, kung hindi siya pumayag, dati mga kabayan, gusto ko dapat ihatid siya muna papunta doon, pabalik-balik muna kami ng mga 1 linggo siguro. Pero mga kabayan, isang hatid ko lang sa kanya mga kabayan, nagulat na ako. Susunduin ko siya, nakarating na siya ng bahay. Sabi ko sa kanya, paano siya sumakay? Sabi niya, doon daw siya sumakay pa rin sa binabaan namin, tapos number 2 daw yung sinakyan niya. Kasi sabi ko sa kanya, itong bus na to, iikot-ikot lang to dito sa Greenland. Basta number 2 yung sakyan mo, yun pa rin yung babaan mo pag bumaba ka. Kaya yun, sinunod niya. Nagulat na lang ako paglabas ko, susunduin ko na sana siya. Pero paglabas ko ng bahay, nasa pintuan na siya. So nagulat ako. Kaya ngayon, sabi niya, siya na lang daw siya, dada, ako na lang sasakay papunta ng school. Tapos wag mo na akong sunduin, sabi niya sa akin, para hindi daw ako maabala sa trabaho. Kasi dito mga kabayan, no, pag may anak ka kasi dito ng mga maliliit, kadalasan dito hinahatid sa school. So abala sa akin sa trabaho kasi kakainin yung oras mo. Alam mo mga kabayan, may mga Pilipino dito na yung anak nila hinahatid pa din sa school, magbabas or sasakyan. Ayun, mga classmate ni Axel, yung iba mga ahead pa sa kanya, mga 8 years old, hinahatid pa nila sa school. Dati kasi mga kabayan, may malapit na school dito. Yan lang po sa unahan, nilalakad lang ni Axel. Ang problema ay nirenovate mga kabayan yung school, kaya nilipat sila na doon sa medyo malayo, kaya yun, sasakay sila ng bus. Pag alas 8 na po dito, alas 7:50, pero wala pa ring bus. So ganito mga kabayan sa Greenland, kapag matimingan mo kasi mga kabayan na umalis na yung isang bus, tapos mag-aantay ka na naman ng isang interval. Sa tingin ko nasa 15 minutes ata yung interval ng bus na. Ayan na po mga kabayan yung sasakyan ng anak ko. So yan, makapasok na siya. So ngayon papasok tayo. Ayan po si Axel sa unahan mga kabayan. Tayo dito. So hindi niya alam mga kabayan na tayo ay nandito sa likod. Pero siya nakatayo kasi sabi ko sa kanya, pag sakay ng bus, tayo ko na lang kung kaya mo kasi may mga matatanda na sasakay dyan, huwag kang uupo. Yan. Dito bus stop naman ito mga kabayan. So mayroong bababa dito, mayroong din sasakay, pero napakarami sasakay dito. Ayan po siya. Ayan po siya sa gitna, hindi talaga upo. Ayan tayo nakita. Ayan po siya. Yung nakaitim na bonnet. Ayan, nakatayo siya. Hindi siya umupo. May upuan naman dun sa unahan. Hindi umupo si Axel mga sa upuan kasi sabi ko sa kanya, kapag maraming tao, tayo ka na lang kasi bata ka pa. Magbigay respeto ka sa mga matatanda sa'yo, sabi ko sa kanya. Pero kung maraming upuan tapos walang nakaupo, pwede kang umupo, pero tayo ka muna. Ayun, tumayo siya, hindi siya umupo. So medyo traffic na dito ngayon mga kabayan sa Greenland pag ganitong oras. May mga sasakyan sa baba.
Tapos dun sa unahan, dun sa gilid. Mga bayan, hindi pa, sa unahan pa. May bata pa si Axel. Tingnan natin. Ayun na siya, nakaupo na siya kasi may bakante. Upo natin sila. Sundan natin siya. So dito lang tayo sa malayo banda. Ito pala yung daanan nila dito. Grabe yung snow. Tapos ito po yung bus stop na to dito sa Minto kanina. Ayan. So ganito kadilim mga kabayan. Alas 8 na po dito. Late na po ito si Axel. Ayan, may kasama din siya, classmate niya ata to. Ito yung dinadaanan niya dito. Bali sinusundan ko siya kasi titingnan ko kung saan siya pupunta. Medyo pantong daanan na ito. May madilim, paakyat pa. Hindi pa sa gilid ng kalsada talaga. Ayun. So andun dyan sa ano. Tapos ito yung daanan niya. Sa likod man yan, yun yung bus stop. So, ito yung paligid dito. Napakatahimik. Ayan. Parang naglalaro pa siya ng ice. Pero hindi niya tayo nakikilala kasi bonnet tayo at nagtakip tayo ng mukha. Hindi niya alam na tayo itong nagbibideo sa likod niya. Yan po siya. Yan. Nandyan pa sa unahan yung school. Tara, manmanan natin siya. Ano ginagawa niya. Kasi pag nakababa pa siya ng bus mga kabayan, marami pa siyang daanan. Ito pa dito, makakapal pa man na snow. So mabuti nga ngayon kasi hindi snowstorm. Ang mahirap kasi pag snowstorm kasi malamig at saka madulas. Grabe ang kapal ng snow dito kapag kasagsagan ng snowstorm. So nasa 15 minutes din mahigit mga kabayan yung biyahe kasi traffic. Marami pang dinadaanan. Yung kasama siya. Bata din. Kaya dito sa Greenland mga pag edad na 7 years old, yan, sila na lang pumunta ng school. Yan, napakadilim dito. Wala ka talaga makikita. Ito yung daanan niya dito. Yan, bali yung laruan nila dito mga yung lake lang. Ano, may mga bata din doon oh. So apat na sila. Yan, napakadilim. I-night mode natin. Yan, i-night mode natin para makita. Ito na po yung mga bata dito. Pumapasok lang sila. Yung eskwelahan ni Axel. Ayun po yung yellow. Yan. So ganito yung itsura kapag naka-night mode. Yan sa baba, lake yan. Diyan sila naglalaro. Hindi niya naman dito tayo sa likod. Ayan. Ito school din to dito. Ayan po. Kindergarten meron din.
Yan. Yan. Tapos ito, pula. Tapos yung pula sa dulo, private school yan doon. Medyo mahal-mahal yan doon. Magbabayad ka. Ito naman kay Axel. Wala pong bayad ito. Ayan, malapit na po siya makarating sa school niya mga kabayan. Ayan po yung yellow na school. Actually, hindi talaga yung school na yan mga kabayan, no? Temporary lang sila dyan. Kasi yung school nila doon malapit sa amin ay nirenovate daw. At saka may punggos. So, hindi ko alam kung kailan ba sila babalik doon. Kasi dito, kakainin yung oras niya, biyahe pa lang. Kailangan niyang gumising ng maaga para makaabot sa school. So, alas 7, gising na yan siya. Ayan, nakapasok na siya mga kabayan. So yan, safe na siya. Pag na siya makaban sa loob. Ayan. So yan yung school niya sa itaas. So ito po, private school yan dyan mga kabayan. Kaso medyo mahal yan dyan. Kailangan mong magbayad ng nasa 25,000 ata pesos sa atin. Ngayon mga kabayan, pabalik na tayo doon sa may bus stop. Sasakay tayo. Kasi itong ticket ko mga kabayan, bali 1 oras ata ito. Pwede mo pang magamit. Basta hindi pa siya malalagpas ng 1 oras. So ngayon sumakay ako, gagamitin ko pa rin ito. At yun mga kabayan, no, nakita ko yung anak ko na dumiretso nga siya dun sa school. Hindi na siya naglaro-laro sa labas. Kasi ako mga kabayan, kampante naman ako mga kabayan na talagang yung anak ko ay pumapasok siya. Kasi mayroon kaming nilagay na gadget or yung parang coins lang siya mga kabayan na mayroon siyang GPS. Nilagay namin sa bag niya. Kaya tuwing papasok yan siya mga kabayan, chine-check ko agad kung ganitong oras nasa school na ba siya. So nakikita ko naman mga kabayan na sa school yung GPS na yun. So malaking tulong yung mga kabayan yung GPS na yun, yung air tag. Kasi yung air tag na yun, kukunin ko sa cellphone tapos tinitingnan ko kung nasa school na siya. So nasa school siya, so kampante ako. Pero ito lang talaga, tinitingnan ko lang kung paano siya papasok. So hindi din pala madali. Kasi yung bus na sinakyan niya pala mga kabayan, ang dami pa palang ikutan. Akala ko kasi kuan lang, straight lang. Kasi dati, straight lang siya mga kabayan. Yung hinatid ko siya dati. Pero siguro depende din kasi may mga area kasi na hindi na dadaanan. Tapos may estudyante papasok na, malilate. Nag-iba kasi ngayon yung kuan, yung schedule ng mga bata. Imbis yung sa mga city, doon na mag-aaral, pupunta pa dito sa Nusuwak. Ito kasi Nusuwak to, medyo malayo-layo konti sa city. So ang nangyari, yun kukunin pa ng bus. So yung dinadaanan niya ay nakita ko medyo mahirap. Gaya nito, makakapal yung snow. Tapos hindi naman sa gilid ng daan yung school nila. Kailangan niya pang umakyar. Mabuti nga ngayon, medyo manipis yung snow ngayong taon na to. Alam mo mga kabayan, yung mga Pilipino dito, kasi nakikilala nila tayo, nagbablog tayo dito. Yung anak ko, pag nakikita nila na sumasakay ng bus, tinatanong nila kung saan daw ako. Sabi nung anak ko, wala, hindi naman sumama, ako lang pumupunta. Tapos nagugulat yung Pilipino kasi yung anak nila mga kabayan, no, malalaki na, 8 years old, 9 years old, inahatid pa nila dito. Tapos syempre kakainin yung oras nila, hindi nila maiwan yung anak nila na sila lang kasi takot daw yung anak nila. Sabi naman yung anak ko naman mga kabayan, malakas kasi yung loob ng anak ko. Pero ako mga kabayan, kampante naman ako dito kasi itong area na ito is safe naman ito. Hindi naman kagaya sa atin ng mga kabayan sa Pilipinas, yung anak ko bantay sarado yan mga kabayan. Kahit pag hatid yan ng school mga kabayan, hindi pwede siya lang, hatid sundo talaga ng kapatid ko yan. Tapos titingnan ko nakapasok na doon sa may gate. Tapos hindi na sila makalabas ng school, sarado na yan. Tapos sunduin yan ng kapatid ko, hatid sa bahay. Pagdating ng bahay mga kabayan yan, batay sarado yan kung saan yan napunta. Kaya pag alas 6, talagang nasa loob yan ng bahay. Pero dito, kampante ako sa anak ko na walang mangyayari sa kanya. Basta nandito lang sa Nook City mga kabayan, basta makapasok lang siya sa bahay, okay na. Paglalabas man siya mga kabayan, malalaman ko kung saan siya pumupunta. Balik po tayo dito sa bus stop mga kabayan, kung saan po tayo huminto. Dito din tayo sasakay. Dito kami huminto kanino ng anak ko. Tapos dito sa pumasok kanina. Yung school niya sa likod pa. Ito yung paligid natin, no. Yan. So gumamit ako ng gloves ngayon kasi napakasakit ng lamig mga kabayan, no. Parang maluluto na yung kamay ko, hindi po kaya. Kaya ito yung ginawa ko, ginagay ko ng gloves. Yan, ito lang po yung itsura ng bus stop dito. Green po siya, open. Wala namang heater kasi open lang siya mga kabayan, no? Mag-aantay ka lang dito. So antayin natin, siguro mga 15 minutes din antay natin or 20 minutes. Kaya mahirap dito kapag nilalamig ka ng mga kabayan, no? Medyo mahirap dito magantay ng bus kapag matagal. Ito yung mahirap dito kapag nag-aantay ka ng bus tapos matagal, tapos malakas yung snowstorm mga kabayan, no? Napakahirap, napakasakit.
Kaya gumamit po ako ng gloves dahil ramdam ko po yung lamig. Nanunuot talaga siya pag ganito, lalo na pag umaga. Yan, wala pang masyadong katao-tao. Yung mga tao dito, bata pa lang nagiging independent na sila, natututo na sila gumising ng umaga, mag-ayos sa sarili, kumain, tapos papunta ng school na sila lang. Para pag lumaki sila dito, sanay na sila na gigising, magtrabaho para sa sarili nila. Dito mga kabayan, mag 18 years old naman dito yung bata. Umihiwalay na sila sa magulang nila. Basta kaya na nilang buhayin yung sarili nila. Kasi makapagtrabaho ka naman dito. Yung iba nga dito mga kabayan, 15 years old mga kabayan, makapagtrabaho na sila. Pero may limit lang yung oras. Pero kung kaya niya mga kabayan na mabuhay yung sarili niya, pwede na siyang umiwalay. Pero kadalasan dito, pag umiwalay yung bata kasi nasa 18 years old, yun yung mga edad na yun. Kasi 18 years old, pwede na sila magtrabaho ng full time So kikita na sila. Mga bahay dito mga kabayan, medyo may kalumaan na siya. Yan. Pero maganda pa rin yung loob nito. Dahil itong building na to dito mga kabayan, medyo mga luma na talaga dito. Mga kahoy ng mga kabayan, no? Yung labas nito. Pero maganda pa rin yung loob nito kasi nakapasok na ko dito sa mga kasama ko din. Itong ticket ko na to mga kabayan, binayaran ko kanina ay 20 Danish kroner. Kung sa peso mga kabayan, 180 pesos. So ang kagandahan nito, sa loob na isang oras, pwede mo pang magamit. Pag lumagpas na mga kabayan, expire na. So kailangan makasakay ako ng sa loob ng isang oras makasakay tayo dahil ito yung gagamitin natin. So ito yung kagandahan dito. So makatipid ka, hindi ka na magbabayad ulit. Bayan, kanina pa ako dito, wala pa rin dumaan na bus. So nasa 10 minutes na lang mga kabayan, no? Ma-expire na po itong ating ticket. So titingnan natin mga kabayan kung pwede pa ba natin ito magamit. Kung lagpas na siya mga kabayan, no? Kasi kung hindi, maglalakad ako dahil wala akong dalang cash dito. Cash kasi yung bayad dito sa may mga bus, no? Kaya wala akong choice nito kundi maglalakad tayo kung hindi ito matanggap kasi yun, no? Nasa 5 minutes na lang mahigit ang antayin natin. Wala pa rin dumaan dito na bus. Ayun, parang may isang bus pa mga kabayan dun sa unahan. Dapat 8:55 makasakay na ako. So 8:50 na dito. So 5 minutes na lang. Yan, sakay na po tayo. Ito yung number 2. Sakay na tayo mga kabayan, no? 3 minutes na lang ma-expire yung ticket natin. Kasi kung na-expire mga kabayan, lalakad talaga tayo. Ito ba yung sura ng bus, oh. So maluwag pa siya. Dito tayo sa likod. Yan, walang katao-tao. Yan, tuloy mga daanan dito, mga bato. So maluwag pa dito mga kabayan, walang katao-tao. Malapit na tayo sa city. Yung unahan na yan, city na. Ito po, yung marami ng mga bahay. Ito na po yung city entrance. Ito na po tayo. Yan. So ito na po mga kabayan, nakababa na tayo. Ito yung bus. Bali na nagpas pa ako ng isang stasyon. Mabuti nga mga kabayan, medyo malapit na yung stasyon na isa. Doon dapat ako bababa. Tapos lumagpas ako dito. Siguro nasa 200 meters lang. Kasi kasi mga kabayan, may kababayan tayo, di ba ba? Hindi ako sanay sumakay ng bus. Parang naka 2 or 3 sakay lang ako ng bus. Pagdating ko dito, mayroon pa pala ang kailangan pindutin niya mga kabayan bago ka bababa kapag wala pong bababa. So nangyari, wala kasi masyadong pasahero. Nag-aantay lang yung driver pala pag may bumaba or may tao doon sa may kuha na yun, yung bus stop na yun. Yan, kusa siyang bababa doon o hihinto. So kanina walang tao kasi doon. Kaya ang nangyari, dumiretso siya. Kaya naisip ko baka pindutin itong stop yun. Pinindot ko. Nahinto siya doon. Kasi pag hindi, lalayo ng lalayo tayo. So nandito na tayo. So itong oras, alas 9 mga kabayan. Titingnan natin kung kaya pa ba natin pumasok ngayon kasi medyo kuhan yung katawan ko. Medyo hindi ko siguro kaya pa magbuhat kasi medyo mabigat kasi yung trabaho namin dito. So maisip nyo kaya mga kabayan, no? Alas 9 ganito, oh. Napakadilim. So mamaya pa to medyo may liwanag, mga alas 12. Minsan wala siyang araw dito, ganito sa Greenland kapag panahon po ng winter. So yung anak ko mga kabayan, no? Talagang maasahan na talaga yung anak ko. Napaka-independent niya. Kakaiba lang siya sa mga bata mga kabayan, no? Kasi malakas yung loob niya. Nauutosan namin siya kapag maglinis, mag-vacuum ng bahay, maglaba ng mga damit namin kasi washing lang siya.
Tapos pagpupunta ng school, hindi ka na mahirapan kasi hindi mo na siya kailangang ihatid. Gaya nito mga kabayan, no? Dati, unang hatid ko sa kanya, sabi ko parang mahirapan ako nito, kakainin yung oras ko. Siyempre mababawasan yung oras natin sa trabaho. Kaya yun, sabi ko sa kanya, iti-train kita, ihahatid kita doon sa may school. Isang linggo, sabay tayo para mapamilyar mo. So isang beses ko pa lang siya nahatid. Hinatid ko lang siya papunta ng school. Tapos sabi ko, balik na ako kasi magtrabaho ako. Tapos nung nasa trabaho na ako, umuwi ako ng bahay, susunduin kita ha. Susunduin ko pa lang siya mga kabayan, no? Unang sundo ko, hindi ko siya nasundo dahil siya na lang ang pumunta. Pagdating ko, paglabas ko ng bahay, nakita ko na siya, nakarating na siya. So ganun kakuan yung anak ko, yung napaka-independent, malakas yung loob niya, mabilis siyang natututo. Yung ibang bata dito mga kabayan, yung mga anak ng mga Pilipino, hindi nila iwan yung anak nila na pupunta lang ng school. May classmate ito si Axel na hinahatid sundo pa ng papa niya. Tapos may mga schoolmate din siya doon, mga anak ng Pilipino, mga kasing edad niya lang din, yung iba mas matanda pa sa kanya, pero hatid sundo ng mga magulang niya. Siyempre abala din yung mga kabayan. Kaya kung dito sa Greenland, kung dalhin mo yung anak mo, medyo mag-sacrifice ka talaga niya. Grabe pala, ang haba pala ng lalakbayin ni Axel. Papunta muna dito sa bahay, tapos dun sa bus stop na yun sa unahan. Pero yung babae niya kasi dito medyo mataas. Tapos yung school niya, yun malayo pa. So yan, tsaga lang talaga dito. Maganda ito, bata pa, natututo na siya na kung paano pumasok ng school, kung paano gigising, para paglaki niya, magiging independent siya, sanay na yung katawan niya mga kabayan, no? So ito na po mga kabayan, may kapitbahay kami dito, malaki yung star. So andito na tayo sa pintuan. Parating na din tayo ng bahay, napakadilim pa rin. So nasa 9:20 na ata ngayon umaga. So pahinga muna tayo. So yung anak ko, siya na lang bahala doon, kasi sa school nila mga kabayan, hindi ko na siya pinabauna ng mga kanin kasi mayroon daw silang kinakain. Libre naman pagkain din sa anak ko sa school, may mga gamit din sila doon. Basta may anak ka dito, kahit hindi mo na padala ng mga gamit kasi may mga gamit sila sa school, kahit pagkain, pakainin mo na lang sa bahay. Pero kung hindi siya nakain ng mga pagkain sa school, yan, pabaunan mo lang. Kasi may mga luto naman sila sa school, kumakain naman sila. Kaya yung anak ko pagdating dito ng bahay, tapos na silang mga nanghalian. Kasi alas 11 yung kumakain sila. So mamaya pa yun uwi yung anak ko mga kabayan. So yan lang mga kabayan. Sinare ko lang po dito yung buhay sa Greenland, na yung mga bata dito, nagiging independent sila. Gising sila ng umaga, bibihis sa sarili nila, kakain lang sila, hindi mo sila kailangan ng subuan, sila na lang din magbihis, tapos pupunta ng school. Ngayon ito kadilim. Kanina mga kabayan, no, habang nasa likod ako doon sa may bus, hindi alam ng anak ko, nakita ko siya doon na nakatayo lang siya. Actually mga kabayan, marami namang upuan, maraming space. Ito kasi yung bilin ko talaga sa kanya, pag sumakay ka ng bus, paunahin mo munang makaupo yung mga matatanda. Tayo ka kasi bata ka pa, malakas ka pa. Kita ko talaga siya na nakatayo kasi pagsakay niya ng bus, nasa likod niya ako, maraming bakante upuan. Tapos siyempre may mga tao pa sa likod. Inantay niya muna na makaupo yung mga matatanda. So nung nakaupo ng mga matatanda, tumakbo na, hindi pa rin siya umupo. Inantay muna niya yun sa kabilang stasyon, may sasakay pa. Hanggang malapit na makarating sa school, doon pa siya umupo. Kasi na bantayan niya na siguro na wala namang sasakay na. Yun mga kabayan, no, yung anak natin, tuturuan pa rin natin ng mga nakasanayan natin sa Pilipinas. Kasi maganda yung kultura natin sa Pilipinas kapag nadala natin bilang isang Pilipino, no. Trend din yan sa mga bata na magiging isang respeto sila, marespeto at may takot sa Diyos. At siyempre mga kabayan, no, may galang sila sa kapwa natin. Kasi tayong mga magulang dapat yung magtitrain sa kanila. So yun mga kabayan, sinare ko lang. Hindi po ito pakitang tao, hindi po ito pinapakita ko lang sa social media kung ano, pero ito ay may kapupulutan kayo ng aral. Kahit naman mga kabayan, kung ito ay pakitang tao lang na ginagawa ko, kung gagayahin nyo, di ba, magandang kuwan din, halimbawa din, kasi makikilala tayo bilang isang Pilipino. Naranasan ko din dito mga kabayan, nagsakay ako ng bus, tapos nakaupo ako, may matanda, tumayo ako, pinaupo ko siya. Sabi niya, bakit daw ako tatayo tapos paupuin ko siya. Sabi ko, this one is our culture in the Philippines. Sabi ko sa kanya na we give respect to the older than me. Sabi ko sa kanya, especially in old people, ladies. Very nice, sabi niya kung ano daw yung kuwan ko. Sabi ko, Filipino ako, Philippines. Okay, thank you, you're nice. Sabi niya sa akin.
Kasi dito sa kanila kasi normal lang yung kahit hindi mo nabigyan ng upuan, kasi dito mga kabayan iba yung kultura nila. So pinapakita natin yung bilang isang Pilipino. Hanggang dito na lang, maraming salamat. Huwag nyo naman po kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. Pindutin na din yung bell notification para update kayo kung may bago tayong mga video. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless you all po.